muling nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sasantuhin ang kanyang administrasyon sa kampanya kontra katiwalian. Iginit pa ng Pangulo kung ano ang itinuturo ng mga ebidensya, kanila itong iimbestigahan at aksyonan sino man ang personalidad na nasa likod nito. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Mismong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nanggaling na magsusumiti na sa Ombudsman ng DPWH at ICI ng mga dokumentong nakalap nito patungkol sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman. Sabi ng Pangulo, may kinalaman ng mga isusumiting impormasyon kina dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Zaldico na kapwa idinadawit sa umano'y insertion sa 2025 national budget. Pagtitiyak ng Pangulo, titingnan ng Ombudsman ang lahat ng ebidensya upang matukoy kung may sapat na basehan para maghain ng kaso. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung Ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Nagpasalamat ang Pangulo sa ambag ng publiko patungkol sa investigasyon at muling tiniyak ang transparency sa pagtugon sa issue. Malaking progreso na ang nagawa sa investigasyon ng korupsyon sa mga proyekto sa flood control sa loob ng 3 buwan mula nang ilunsad ng Pangulo ang sumbong sa Pangulo website noong August 11 at likhain ng ICI noong September 11 upang siyasatin ang katiwalian sa mga proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno sa nakalipas na 10 taon. Mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nagpasimula ng investigasyon ng kanyang ibunyag ang sistematikong korupsyon sa mga anomalya sa flood control sa kanyang ika-4 na SONA noong July 28. Samantala sinabi ng DPWH na malapit nang mag-issue ng arrest warrant laban sa mga sangkot sa anomalya at marami pang nakaw na ari-arian ang hahabulin ng pamahalaan upang maibalik sa pondo ng bayan. Kabilang na ang public auction sa nasa 30 luxury cars ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na umano'y sangkot sa korupsyon sa flood control. Very symbolic itong mga ito, no? First warrants of arrest, lalabas na. At unang mga pera ng mga kababayan natin na ibabalik na sa kanila, sa ating lahat. So, no, in fact ako medyo kinikilabutan nga ako, no? Kasi ito na yung hinihintay ng mga kababayan natin na pananagot, no? Na meron ng mga makukulong at meron ng perang maibabalik. Una nang sinabi ng Malacanang na ididiretso sa National Treasury ang mga makukuhang pera sa pagsusubasta ng mga sasakyan ng mag-asawang Diskaya. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.